Kapag hindi niya naayos ang problemang ito, may posibilidad na magpalit tayo ng presidente at hindi niya matapos ang termino niya. Dapat parurusahan niya talaga. Okay. Yun yung nakikita sa card. Actually, may isa pang scandal na lalabas. Abangan niyo pa. Joby, surprisingly, ang daming artistang sumali dun sa nakaraang protest rally, no? May tendency ba na sa mga sumaling ito may magiging politician? Sa tingnan ko na lang sa card, doon na lang ako ang dami nilang nai-involve. meron mga papasok sa politics, yung mga artista na na-involve dito sa rally na naganap, no? Si Vice maganda ang parang may chance na makapasok sa politics. Leader. Kasi servant. Parang pwede siya maging public servant, Pero may mga artista rin na papasok pa rin sa mga darating na election, no? Pero di ba kahit naman may mga artistang na-involve, may mga kapwa-artista rin naman sila na-involve din sa mga sa issue ng mga corruption, di ba? Lalala ba ito dun sa mga involved na ng mga artista? So, at least medyo nalaman na ng buong tao yung totoong pagkatao ng ibang na artistang nasa politics, di ba? Magkakaroon naman ng justice dito sa kasi ang presidente, ang presidente hindi papayag na walang maparusahan. So ang inaano na lang talaga, hinihintay na lang niya muna talaga yung outcome ng investigasyon. So ang mangyayari rito, hindi papayag ang presidente na wala talagang maparusahan. Okay. May mangyayari sa investigation. Yun ang tanong ng tao may mangyayari kaya? O mauulit lang yun lilipas? Ang sa akin sana wag lang maging moro-moro, no? Pero ang nakikita ko naman dito, hindi siya papayag talaga na wala siyang magawa. Kasi kung wala siyang magawa dito, magagalit talaga ang taong bayan. Dito maipapakita niya ang totoong pagiging presidente niya kung talagang karapat-dapat siyang maging leader ng bansang ito na wala siyang papanigan. So wala siyang sasantuin kahit kamag-anak niya? Ang pagkakaano ko sa baraha talagang hindi siya papayag na basta-basta makalusot ang mga taong ito. So talagang gagawa talaga siya ng paraan na may maparusahan talaga. No, kahit pa ito'y kamag-anak niya, kahit pa ito'y kaibigan niya, kahit pa ito'y malapit sa puso niya. So kung talagang merong ginawang kasalanan, nakikita ko na pag talagang merong mali, doon siya papanig sa tama. Okay. Hindi ba siya madadamay kung may kamag-anak siyang may involved or masasama sa investigation? Hindi ba siya makaladkad, gano'n? Maaring makaladkad lang yung pangalan pero hindi naman ganun particular na maiipit talaga. Pero may mga nakikita ako talagang malalapit sa kanya na talagang lalabas ang totoong mga pangalan na ma-involve talaga sa corruption. No? So, paparusahan niya yan. Kung sila mag-away dahil paparusahan niya yung mga perceived na nagkasala. Well, wala tayong magagawa. Kasama niya sa magiging issue na kailangan kung may paninindigan siya na talaga may parurusahan, panindigan niya talaga yon. Pero kung wala, well, taong bayan na talaga ang maghusga. And then, yun yung sinasabi ko nga na kapag hindi niya naayos ang problemang ito, may posibilidad na magpalit tayo ng presidente at hindi niya matapos ang termino niya. Ano yung chance ayon sa barahan na magsusurvive ang presidente? Sa loob ng 3 taon? Akin nag-aalanganin ang niya ngayon, yung barahan niya, no, nag-aalanganin. Marami nagagalit na. Actually, may mga nakikita na ako na talaga nag-iipon na talaga sila. Puno na ang salop. PJ, di ba? No? Meron lang inaabangan ang mga tao o tong grupo na ito. Parang yung iba tahimik, pero ang nangyari kasi nung people power trip tawag doon o magkanya-kanya lang talaga ang linya kasi hindi magkakasama. Pero kung ito iisang linya lang, baka nagtagumpay ang people power. Magkakaisang linya pa yung mga yan. Kung total, nandun naman na tayo sa usapan na to. Palagay ko, merong isang lalabas na babae na siyang mag-aano na parang kailangan na talagang lumabas, kailangan na talaga ipaglaban ang karapatan ng ating bayan sa gantong klase ng korupsyon. Kasi, ang pansinin mo, no, ang pansin ng mga tao ngayon, itong administrasyon na ito, ang pinakamatindi ata ang korupsyon. Golden Age. Oo, ito. Sa lahat ng naging yung mga presidenteng naupo, di ba? Hindi ganito katalamak. Ito yung pinaka naipon. Ito ilang
taon pa lang, o tatlong taon pa lang, pero ang pinag-uusapan na natin dito, billion o trillion na pala. So, di ba, trillion. Kasi ipunin mo yung billion. Kumbaga parang saan napunta nga talaga ang pera ng bayan? Dapat ito napagawa na lang ng ospital. Di ba? O kaya paaralan o yung mga talagang tama ba talaga. Kaso ang mga nakinabang talaga, yung mga talaga magnanakaw talaga na yan. Dapat talaga maparusahan. So tingin mo may mapaparusahan? May Ay, dapat magkaroon talaga. Pag hindi, wala. Ay, wala. Kasi sabi mo dapat Anong sabi ng baraha? Kasi ganun-ganun pa, ang labo. Atrasabante. Atrasabante. Sana hindi, walang lumabas na awa. Sana wag paikot-ikot kasi ayan yung mga ebidensya. Ang nakakaano lang dito, nakikita na, lumabas na. Ayan ang ebidensya. Nakita na sa video, na interview na. Pero ang naano ko, bakit pinatatagal pa ikot-ikot, parang moro-moro. Papayag kaya ang tao niya na kalimutan na lang. Hindi may mga tao na hindi papayag talaga. Medyo galit na galit yung mga taong bayan ngayon. Kasi nga nagkataon lang may bagyo tayo, may mga disaster, kaya medyo tumahimik, ano? Pero nagsusumiklab pa ng galit ang mga tao pa. No, hindi pa to tumitigil. Hindi kaya makikita mo na pati yung bagyo, yung Mother Nature nakikisama Kung nasaan yung problema doon nagko-concentrate. Wala siguro ito yung taon na talagang ilalabas na talaga lahat ang katotohanan. Parang nagagalit na rin siguro ang langit sa mga pangyayari. Kasi sobra na di ba? Parang ang dami na nga naghihirap, pero ang dami namang nakikinabang pala sa kaban ng yaman ng ating bayan, di ba? Parang nag-e-enjoy sila habang iba'y naghihirap. Pero parang ang dating sa dami, siguro the last 20 years, sa dami nang narinig nating bilyon na perang na kurakot daw yun. Siguro, kaya palang umunlad ng Pilipinas, no? Kaya kung walang mga korupsyon. Kasi parang... Hindi kailangan mag-ibang bayan, ano? Hindi. Kaso nga lang, korap lang talaga. Okay. So, gawa tayong dalawang senaryo. Si Presidente, matatapos niya ang term. Alanganin. Alanganin. Hindi tayo sure. Okay, Mr. President, makinig ka. So, kung... Sige, sabihin na natin, baka nga hindi niya matapos. Anong mangyayari sa atin? Sa Pilipinas? Kasi yun naman yung paulit-ulit ko. Din tayo niya. Hindi naman. Di ba sabi ko, ang susunod na presidente, hindi pa yon. Yung susunod pa, magiging parang mainam na ng konti. Yung isa pa na pagiging presidente na siguro mga ikatlong presidente, magiging okay na ang bansang Pilipinas. So kung halimbawa lang, totoong sinabi ng baraha, hindi niya matatapos. Hindi may transition president. Mukhang hindi matatapos. Pakita mo yun. Actually, delikado. So, pwede tayo magpalit talaga. Kapag hindi naayos talaga ni BBM o ng ating presidente ang problemang ito. Mr. President, listen. Pwede siyang mawala talaga sa kanyang kinaupuan. Makukulong ba siya kung sakali? Presidente? Hindi naman. Pero may mga senator akong nakikitang maaaring mapakulong niya. Talking about senators, na-involve sila Chis Escudero, Binay, Villanueva, Jinggoy Estrada, pati si Grace po sabi niya lahat daw ng senador nag-insert. Lalawak pa ba yung involvement or iskandalo sa mga senador, mga congressman, mga politiko? Meron pang mga mga iskandalo. Madadamay ba si Grace po? Makakaladkad. Actually nga, pangalan nga ni Vilma Santos, naririnig ko, no? Baka makaladkad. Pero sana hindi mangyari. Okay. Anong destiny ni Secretary Ralph Recto? Kasi finance-secretary siya, so medyo magkakaroon din siya ng issue rito. So, maaari siyang mapatawag din sa House of Senate. Nagtataka ko, tahimik siya yung taga-kolekta ng tax. So, dapat mahal niya yung tax na kinakolekta. Pero yung kinekolektang tax... Basta marami pang mai-involve, marami pang tatanungin. Iisa-isahin talaga. Pero sana huwag lumabas na moro-moro lang. Tingin mo ba, moro-moro? Ay, nako, ba't pinatatagal ko? Ayan ang lahat ng ebidensya. Pero kasi ganun. Pero sabi naman, in fairness sa NBI, sasampahan daw ng malversation cases. Yung mga contractor, sila Diskaya, kasama nga sila Chis, si Binay.
Eh di sana Hindi gawin na nila. Oo, mukha naman gagawin naman ng Makukulong NBI. silang lahat. May nakikita akong mga kaso. May lumabas na hint na parang aaresto si Senator Bato. Maaaresto ba siya ng ICC? Ito'y ano lang napapag-usapan lang po. No? Pwede, pero baka next year. Relax pa siya hanggang next year. Okay. Ano matitira sa Senado kung lahat sila makukulong? Hindi naman may matitira. Pero may mga bagay na parang hindi ko alam kung 5 or 6 sa senator ang maaring ma-involved. Yun yung nakikita ko rito. Sabi 5 ba o ng car, 6. guilty sila o napagdudahan lang? Merong iba guilty talaga. Okay. How about Congress? Si Congressman Saldico, matunog na matunog. Papapauwi ba ito sa Pilipinas? Hindi papayag ang presidente na hindi siya maparusahan. Palagi ko, kung nasa... Parang galit ang presidente. Parang galit din na pag mali-mali talaga. Speaking of Saldico, sabi ni BP Sara, si Saldico daw, tsaka si Congressman Romualdez yung nagkocontrol ng budget. Basta, ang nakikita ko dito, Congressman Romualdez. hayaan ng presidente na lumabas ang totoo at kung talaga nakita niyang mali talaga. Kung talagang dapat parurusahan niya talaga. Okay. Yun yung nakikita sa card. What about dun sa mga susunod na rally? Mas maging maras ba? Mas mapayapa ba? Kasi di natin gusto yung nangyari last time sa Maynila, no? Mas maingay ang susunod maingay. Watch. Na people power. Okay, watch, no? Ano ang pwede pang mangyari sa bansa natin sa kabila ng mga negative? Tuloy sa positive naman, totoong positive. Parang wala. Sa ngayon wala. Parang magulo pa. So kailangan talaga medyo sana malampasan ng presidente o malampasan natin ito. Sana maging maganda ang Pasko natin. Although may mga issue pa rin talaga na lalabas at lalabas. Actually, may isa pang scandal na lalabas. Abangan nyo pa. Ano tong scandal na to? Is this nasa gobyerno pa rin. Money related ulit? Oo, mga corruption pa rin. Grabe naman na yan. So, labas tayo ng Pilipinas sandali. Makaka-apekto ba yung nangyayari sa labas ng Pilipinas? Sa ating economy, sa politics natin? Oo naman. Meron. Napag-uusapan na tayo sa buong mundo. Kaya, no? Anong advice mo sa mga viewers? Well, ang sa akin lang, manatiling maging vigilante, di ba? Magdasal tayo sa Panginoong Hesus Kristo na sana maging maayos na itong sitwasyon natin at sana umulad talaga ang Pilipinas. Magdasal tayong lahat. Sana walang mangyaring mga malalaking disaster, pero kasi talaga papunta tayo sa mga disaster, di ba? At I hope na gabayan pa tayo ng Panginoong Hesus Kristo sa pang-araw-araw ng buhay natin. Oo.